Magandang araw mga mag-aaral! Ako si Teacher Waven at welcome sa ating Araling Panlipunan video lesson. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa mga sinaunang lipunang Pilipino, ang kanilang antas panlipunan at organisasyong pampolitika. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Sa pagtatapos ng aralin, inaasahan na maiisa-isa ninyo ang mga uri o antas ng sinaunang Pilipino. Maipapaliwanag ninyo ang ugnayan ng bawat antas. Mapaghahambing ninyo ang barangay at sultanato bilang organisasyong pampolitika. Bago ang lahat, balikan natin. Ano-ano nga ba ang mga linya sa globo? Mahalaga ito upang malaman natin ang lokasyon ng iba't ibang lugar sa mundo. Ngayon, alamin natin ang kaibahan ng Ilaya at Ilawod. Bago dumating ang mga Espanyol, ang mga sinaunang Pilipino ay may organisadong lipunan at pamahalaan. Iba't iba ang antas ng tao sa lipunan at bawat isa ay may tungkulin. Una sa lahat, kilalanin natin ang Maginoo. Sila ang pinakamataas na antas sa lipunan. Sa Luzon, tinatawag silang Maginoo. Sa Visayas at Mindanao, Dato o Raha. Ang Dato ang pinuno ng barangay. Siya ang nagbibigay proteksyon, nagpapatupad ng batas, nagbibigay payo sa mga may suliranin, at tumutulong sa mahihirap. Ang kanilang yaman ay nasusukat sa dami ng alipin, ginto at lupa. Sa Visayas, mahalaga sa Dato ang kalakalan. Ang Dato ay nirerespeto at sinusunod ng kanyang nasasakupan. Ang Maharlika at Timawa ang bumubuo sa panggitnang uri sa lipunan. Maharlika, mga mandirigma na katuwang ng Dato sa pakikipaglaban at pamamahala. Hindi sila nagbabayad ng buwis. Timawa, karaniwang mamamayan o malalayang tao. Hindi rin sila nagbabayad ng buwis, ngunit nagbibigay serbisyo sa Dato gaya ng pagtatayo ng bahay, paggaod ng bangka, pakikidigma. Bilang kapalit, nakatatanggap sila ng proteksyon, karapatang lumahok sa kalakalan at paggamit ng lupa. Trivia: ang mahuhusay na mandirigmang Tagalog ay nakikilala sa pulang putong sa ulo, habang ang mga Bisaya ay sa dami ng tato sa katawan. Sa pinakamababang antas ay ang alipin. Sa Luzon, tinatawag silang alipin. Sa Visayas at Mindanao, oripon o ulipon. Paano nagiging alipin ang isang tao? Kaparusahan sa krimen, hindi nakabayad ng utang, nabihag sa digmaan, ipinanganak mula sa magulang na alipin. Uri ng alipin, aliping namamahay, may sariling bahay, nagbibigay tributo, at may karapatang magmay-ari. Aliping sagwigwilid, nakatira sa bahay ng Dato, walang ari-arian, nagsisilbi araw at gabi. Sa Visayas, may tatlong uri ng aliping sagwigwilid o oripon ayuay, naninilbihan anumang oras na naisin ng Dato. Tumarampok, nagsisilbi isang araw sa isang linggo, maaaring palitan ng palay ang serbisyo. Tumataban, nagsisilbi tuwing may piging o pagtitipon. Pag-usapan naman natin ang pamahalaan noon. Barangay, pinamumunuan ng Dato, matatagpuan sa Luzon at Visayas, at binubuo ng 30 hanggang 100 pamilya. Ang Dato ang tagapagpatupad ng batas
hukom at tagapagtanggol ng barangay. Sa Mindanao, mayroon namang sultanato, pinamumunuan ng sultan. Ang sultan ay mayaman, maraming tagasunod, at iginagalang sa lipunang Muslim. Ang mga batas ay batay sa adat, customary law, sharia, Islamic law, at Quran. Ang pagiging sultan ay namamana at dapat may lahi kay Muhammad, tagapagtatag ng Islam. Pareho silang may pinuno na nagpapatupad ng batas at nagbibigay hustisya. Ngunit sa barangay, datu ang pinuno at batay sa kaugalian ang mga batas. Sa sultanato, sultan ang pinuno at batay sa Islam ang pamahalaan. Subukan ninyo ito. Gumuhit ng datu, maharlika, timawa, at alipin ayon sa kanilang kasuotan. Gumawa ng Venn diagram ng barangay at sultanato. Sagutin, makatarungan ba ang antas ng lipunan noon? May ganito pa rin ba sa kasalukuyan? Bakit? Tandaan, ang lipunan noon ay may malinaw na kaayusan. Ang bawat antas ay may tungkulin at karapatan. Ang pag-aaral nito ay mahalaga upang maunawaan ang ating kultura at pagkakakilanlan. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutan na mag-like, mag-comment ng inyong natutunan, at mag-subscribe sa channel na ito para sa iba pang araling panlipunan lessons. Paalam at pagpalain kayong lahat!